komunikasyon at pananaliksik sa wikang Pilipino. Mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Una, ay ang telebisyon. Ang telebisyon ay ang pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan at kadalihanang naabot nito ang mga tao sa iba't ibang sulok ng bansa dahil sa cable o satellite connection. Halimbawa ng telebisyon ay teleserye, mga pangtanghaling mga palabas o mga magazine show, news and public affairs, reality show at mga programang pan-telebisyon. Pangalawa naman ang radyo at dyaryo. Ang radyo naman at dyaryo ang wikang ginagamito ay wikang Pilipino. Ang nangungunahing wika sa radyo at dyaryo, amplitude of frequency modulations. Ang istasyon na probinsya ay nag-rehitukal na wika. Dyaryo, broadsheet English, tabloid Filipino, tabloid ang mga binibili ng masa sapagkat mas naiintindihan nila ito. Malaki at nagsusumangaw na headline. Ang nilalaman ay karaniwang sensational na naglalabas ng impormasyon, hindi formal ang mga salita. Halimbawa, ito mga radyo. Sa radyo, makakita tayo ng makarinig tayo ng mga informasyon, balita, mga importante, bawa sa mga balita sa ating mundo, sa ating mga panahon, mga balita-balita. At sa dyaryo naman, makikita natin. Kung sa radyo ay maririnig lamang natin, sa dyaryo ay makikita natin ng mga informasyon, balita na nakasaad sa ating mundo o sa ating mga tao. Mga sitwasyong pangwika sa pelikula. Una, ang kahulugan pelikula ay English ang kadalasang pamagat ng mga pelikulang Pilipino. Pilipino ang pangunahing wika. Pangunahing layunin ay makaakit ng mas maraming manunood upang kumita ng mas malaki. Malawak na impluwensya, nanaig ng tuno ay informal ay wari hindi gaano strikto sa pamantayan sa profesionalismo. Halimbawa, isang pelikula na naglalarawan ng mga tema na pag-ibig, pag-asa at pag-asa ng bayan ay ang Guyo, ang Batang General na Gerald Tarong. Ang pelikula ay naglalarawan ng buhay ni Guerra del Pilar bago siya naging isang bayani sa panahon ng Kawitang Ginto. Ang pelikula ay naglalarawan din ng kanyang pag-ibig sa isang kabit na si Yolanda Melchora Aquino. Ang pelikula ay naglalarawan din ng mga kahayangang pag-asa ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyal na pag-aangat ng Espanya. Ang kulturang popular naman ay ang flip-top. Ang flip-top ay ang isang larong sipa na ginagawa ng mga Pilipino sa mga kadalasang lupain at iba pang mga lugar. Ang layunin ng larong ito ay nagkakaroon ng isang kabiguan sa mga kasama o kalalabasan ng kahulugan ng mga salita. Ang flip-top naman ay nagbibigay. Ito ang isang laro na halimbawa, piliin ang pangarap, huwag ang panandaliang masarap. Munti ka lang nangabot ng poste, isang isbo sa siwang ng mangipin mo kasya 5 piso. Huwag mong isipin kung anong gawin ko, baka hindi mo alam kung anong gagawin ko. Ang pick-up lines. Sinasabing nagmula sa mga bulagas ng mga binatang nagliligaw na nagnanais, magpapansin at nagpakilig at magpangiti ng dalagang nililigawan. Halimbawa, oatmeal ka ba? Bakit? Kasi yung are the good in my heart. Para kang kape, bakit? Kasi kinukumpleto mo yung umaga ko. Edukasyon ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang pag-asa ko eh. Science ka ba? Bakit? Kasi may chemistry tayo. Next, ang hugot line.
Kahulugan ng hugot line, tinatawag ring love lines o love quotes na puno-puno ng emotions. Hugot lines ang tawag sa mga linya ng pag-ibig na nakakailangan nakakatuwa, cute, cheesy o minsan nakakainis. Halimbawa, wala akong karapatan magselos dahil wala tayo, pero may karapatang masaktan dahil may gusto ako sa'yo. Hindi ko hinihiling na ibigay mo lahat ng oras at panahon mo sa akin. Sapat na sa akin yung maging tapat ka habang hindi mo ako kasama. Hindi mo ako kailangan kung hindi mo ako mahal. Swear. Ang love parang swerte. Minsan lang dumating kaya wag mo nang paralampasin. Kapag kasama kita, umaakyat ang dugo ko. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko tuloy alam kung mainis ako sa'yo o mainlove na ako. Oh. Ito yung social media at internet. Ang pagpapadala at pagtanggap ng message o mga lalong kailang bilang text message o text na isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating bansa. Text o social media na internet, dito na natin nagagamit ng ating mga Facebooks, mga message na forward natin. Dito na tayo makakapag-direct na tayo dito ng mensahe na pag-send natin agad, mababasa agad ng ating pinapadala ng ating mensahe. Direct na ito at hindi na ito lugi para sa atin. Hindi tayo mahihirapan ito. Kung walang internet o mga text sa social media, ano naman ang gagawin tayo? Magsusulat na lang. Mas madali kasi kapag may internet tayo kaysa sa wala. Kasi kung may kailangan tayo, may mga problema tayo, madali lang nating mahanap o makita about mga mga lections or else ganun. Halimbawa, Facebook, Twitter, Hotsuite, Link, Blogger, YouTube, Messenger, Meetup, Dig, and DICOS. Mga sitong pangwika sa iba pang anyo ng kultura Pilipino, edukasyon, kalakalan at pamahalaan. Ang kalakalan naman ay sitwasyong pangwika ng kalakalan, mga English, ang higit na ginagamit sa mga boardroom sa mga pag-aari at pinagmumula ng mga dayudad at tinatawag na multinational competencies. Dahil sa pangwika sa kalakalan, ang wikang Ingles ay higit na ginagamit sa mga boardroom. Ayan siya. Ang ginagamit sa wikang Ingles sa mga boardroom ay malaking kumpanya sa bansa. Pamahalaan. Ang tagapagpangalan bilang nag-aantas ng lahat ng kaawara o opisinaan siya ay nagsasagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layunin ginagamit sa Pilipino opisyal ng mga atraksyon, komunikasyon at responsibilidad. Pagganito wikang Pilipino sa opisina, panayam at talumpati gaya ng suna para sa bayan. Edukasyon naman, ay antiquag curriculum. Kito 3, unang wika, ang Pilipino-English ay tinuturi bilang mga kahiwalay na asignatura. Sa pangwika ng edukasyon bilang panturo, ang wikang ginagamit ay tinadhana ng Kito 12 basic curriculum sa mga bagang paaralan. Hanggang grade 3 ay unang wika gamit bilang wika panturo at bilang hiwalay na asignatura, samantala Pilipino at English naman ay tinuturo bilang magkahiwalay na asignatura ng pagwika. Sa mataas ng taas na nanatiling bilingual kung saan ginagamit ang wikang Ingles at Pilipino bilang wikang panturo. Register variety ng wikang ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Sa mga variety ng wika ay tinatawag na sociologic at ito pang paggamit ng jargons o mga terminong kaugnayan sa mga trabaho o iba't ibang hanapbuhay o larangan. Kapag narinig ang terminong ito ay matutukoy o masasabi ang larangan o sitwasyong karaniwang ginagamit ng mga tao. Ang mga abogado o taong nagtatrabaho sa korte ay may papakilala ang mga susunod na jargon sa Abel, Company, Suspect, Court, Justice, ATPD. Ang mga guro at komunikasyon sa edukasyon ay may pakikilala ng AS. Ang mga kalakalan ating wika Pilipino edukasyon ay nanatili parang ginagamit at maayos dahil sa mga susunod na dahilan. Mga batas, ito ay isang mahalagang salik o komunikasyon. Madalas na bawat aspekto ng paaralan ng tao ay ginagamit natin ay ang wikang Pilipino. Kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino. Kakayahang linguistiko and structural grammatical. Komunikasyon. Ito ay isang proseso na paraan ng pagpapadala ng pagtanggap at mensahe sa pamamagitan ng mga isang tunog. Ang Dictionary Filipino, 2012, ito ay isang paraang proseso ng mga pagpapahayag, pagpapabahagi o pagpapalitan ng ideyang damdamin, informasyon at katulad sa mga pamagitan ng pagsulat, pagsasalita o pagsinsayan.
Tandaan, linguistiko pinag-uukala na pansin ng wastong paglat ng mga tuntunin ng wika. Komunikatibo, tumutukoy sa paglalapat ng mga kaalaman ng mga lampas o gramatikal sa kabila ng pagiging natural na wika sa buhay ng tao at pagtuloy ng paggamit ito bilang pangunahing instrumento ng komunikasyon. Komunikasyon ay may mga komponent ito na dapat ay alam lahat at gumagamit ng wika upang makilala siya bilang mahusay na komunikero. Sa mga isyu ng pag-aaral at paliwanag ng wika, may mga nabuong teorya usapin at natiwanang competence ng performance. Competence, tumutukoy sa kaalaman ng isang tao sa isang tiyak na sistema, pangyayari o isang katotohanan. Ito ay hindi nakikita o naobserbahan. Kakayahang sosyal-linguistiko, pag-unawa batas sino, kailangan saan, bakit nangyari o sitwasyon komunikatibo. Binagyan pansin dito ang pagkakaiba ng competence o kagalingan o kakayahan sa performance o pagganap. Kakayahang sosyal-linguistiko, tinutukoy rin kakayahang ito ay magamit ang wika ng may naangkop na panipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak sitwasyon pang komunikasyon. Kakayahang pragmatic, isa pang mahalagang kakayahang dapat taglayin ng isang individual para sa mabisang komunikasyon ay ang kakayahang pragmatiko, tutukoy sa at ito sa abilidad niya ipabatid ang konteksyon, sosyal, kultura at gayon din sa abilidad niyang mabigyan kahulugan ang mga mensaheng nagmula sa iba pang kasangkot komunikatibo, sitwasyon o prasay. Kakayahang diskursal. Ito ay kakayahang umunawa at makapagpapayag na isang tiyak na wika. Ito ay kakayahang pagsama-sama ang pangungusap upang makabuo ng iba't ibang uri ng teksto, pagsalita o pagsulat na may hustong kayarihan. Dalawang kakayahang diskursal, kakayahang tekstual. Sa kasunayan na isang individual na pagbasa at pag-unawa ng iba't ibang teksto gaya ng mga akdang pampanitikan, gabay, circle, transipsyon at iba pang pagsulat na komunikasyon. Pangalawa, kakayahang rhetorical. Tumutukoy naman sa kahubusan ng ibang individual na makibahagi sa konversasyon.